Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Bible class ngayong Lord's Day na ito. Magsimula po tayo sa pamamagitan ng panalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at kinikilala po namin ang aming kahinaan. Mahina po kami sa aming katawan, mahina po kami sa aming mga kaluluwa. Kailangan po namin ang inyong biyaya nang kami po ay makapagpatuloy sa gawain na ito kung saan ay pinag-aaralan po namin ang paksa ng banal na hapunan o ng Lord's Supper. Angkop din po ito sapagkat ngayon ay unang linggo ng buwan ng Mayo at kami po ay magkakaroon ng pagdiriwang ng banal na hapunan mamaya. Tulungan niyo po kami na ang paksang ito ay hindi lamang po maging aralin para sa aming mga kaisipan, kundi maging mga katotohanan para sa pamuhay po namin sa pang-araw-araw, hindi lang bilang mga individual na mga Kristiyano, kundi maging ng isang iglesia. Niling po namin ang banal na Espiritu na siyang tumulong at gumabay sa amin sa buong katotohanan. At nais po namin ang inyong salita ang siyang sumukol sa aming mga budhi at siyang mag-utos sa amin kung ano ang dapat naming paniwalaan na katotohanan at naaangkop para sa ikatitibay at ikalalakas hindi lang namin aming pananampalataya, kundi ng aming iglesia. Dalayan po namin yung aming mga kapatid na wala pa rito, naway sila'y dalhin niyo po rito ng ligtas at mabilisan nang sa makasama po namin sila sa aming pong pag-aaral ng inyong mga katotohanan. Ang lahat ng ito ay aming pong hinihiling sa pangalan ng Panginoong Yesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at mawit po muna tayo ng isang hymn.
Na po tayo. Pagpapatuloy natin ang ating pong paksa na kamakailan lang din natin sinimulan. At ito po ay ang Lord's Supper. At ngayong hapon po ay pag-aaralan natin ang paksa, the Lord's Supper as a means of grace. The Lord's Supper as a means of grace. Bakit natin ginagawa ang banal na hapunan? Para sa iba, marahil ito ay isang tradisyon. Para sa iba, siguro ito ay nakasanayan na lamang, dahil nung nagsimula silang dumalo ng iglesia na yon, ay nandun na yan at ginagawa na yan at hindi na nila maalis sa kanilang kultura. Pero dito po sa topic natin ay tinuturo sa atin ang isa sa mga malinaw na dahilan kung bakit ginagawa natin ang banal na hapunan. Sapagkat ang banal na hapunan ay pamamaraan upang tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. The Lord's Supper is a means of grace. At ang talata po na ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito ay matatagpuan sa unang Korinto, kabanatang 10. Ang talata ay 16. 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Gusto kong pabasa sa isa sa inyo yung talata na ito. Pabasa natin kay Ate Maymay na lang. Siya na pinakamalapit diyan. Unang Korinto 10, verse 16. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y paikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y paikisalo sa katawan ni Kristo? Okay, so ito pong talata na ito, katulad ng ibang mga talata sa banal na kasulatan, ay meron tinatawag pong context. Kaya i-note natin dito, the context of this verse has something to do with Paul's discussion about very common issues among Christians in Corinth. So ito po ang talata na ito ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo. Actually, dalawa ang kanyang sulat. Sabi ng mga scholars, 3 pa nga yan. Yung isa ay hindi na po existent. Kaya wala tayong kopya. Kaya ang kopya natin ay 1 Corinthians and then 2 Corinthians. So ito pong talata na ito ay bahagi ng kanyang sulat sa mga taga-Korinto. At kaya po sumusulat si Apostol Pablo sapagkat meron siyang mga ina-address na issue sa church na ito. And I believe, hindi lang para sa iglesia sa Corinto, yung mga issues na ina-address ni Apostle Paul, maging sa panahon natin ngayon at sa ating sariling iglesia, sa iglesia din sa modernong panahon na ito, applicable ito pong mga paksa na tinatalakay ni Apostle Paul. In other words, yung issues ng mga mananampalataya sa Korinto noon ay nagiging issues din ng mga mananampalataya sa mga iglesia sa modernong panahon na ito. So I would like to note at least several things under this. Number 1, ang isa sa mga issue na ina-address ni Apostle Paul dito po sa bahagi na ito ng kanyang sulat is the tendency of the Corinthians, at nilagay ko dyan sa parenthesis, including all Christians, in all times, in all places, to fall into temptations because of ignorance. So nung sumulat po si Apostol Pablo ng mga salitang ito sa 1 Corinthians 10:16, ang isa sa mga nasa isip niya na ina-address niya nung time na yon sa church na ito ay yung posibilidad lagi ang bawat mananampalataya ay mahulog sa kasalanan dahil po dun sa hindi nila alam. Alam mo yun, yung hindi sila informed or they were simply ignorant about the particular issue. Or pwede nating sabihin na ang kanilang intention ay hindi naman para makasakit o makasama ng kanilang kapwa, pero ang nagiging epekto ay kabaliktaran ng tendency o yung intention ng kanilang mga puso. So basahin po natin yung mga naunang talata, 1 Corinthians chapter 10 verses 6 to 11. So at least this will give us a context para mabigyan na tayo ng background kung bakit sinabi natin dito ng isa sa mga ina-address ni Paul yung tendency ng mga Christians na mahulog sa kasalanan o makagawa ng kasalanan dahil hindi nila alam. Pakibasa nga po ito sa mga verses na ito.
Pabasa natin kay Ate Lynn. Okay, so 1 Corinthians 10:6-11. 6. Ang mga bagay na ito'y naganap bilang halimbawa para sa atin, upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila, gaya ng nasusulat, na upo ang bayan upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. 8. Huwag tayong makiapid gaya ng ilan sa kanila na nakiapid at ang namatay sa isang araw ay 23,000. Huwag natin tuksohin si Kristo na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at sila'y pinuksa ng mga ahas. 10. Huwag din kayong magbulong-bulungan gaya ng ilan na nagbulong-bulungan at sila'y pinuksa ng tagapuksa. Last, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Yan. So yung pong mga mananampalataya sa Korinto, bigyan natin ng clarification. Hindi po lahat ng mananampalataya sa Korinto ay Hudyo. Okay? Hindi po lahat sila ay Hudyo o bahagi ng lahi ng Israel. So meron pong mga hintil dyan. So magkahalo yung Hudyo at mga hintil. Pero dito, papansinin ninyo sa mga talatang binasa natin, the same din yung tendency eh. Kahit Hudyo ka o hindi, pwede tayong mahulog sa kasalanan sapagkat hindi natin tinuturuan yung sarili natin kung ano yung tama. Ignorant tayo sa kung ano yung katotohanan. Or probably ay nagwawalang bahala tayo sa mga bagay na dapat sana ay iniiwasan natin upang hindi tayo makagawa ng kasalanan. Anong ginawa ni Apostle Paul para ipakita sa kanila na kung tutuusin, wala tayong dahilan para maging ignorante? Dito po sa mga talata na to, ginamit ng Apostol Pablo yung karanasan ng mga sinaunang Israelita. Ano sabi po dyan sa talatang 11? Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. So, para sinasabi ni Apostle Paul, dahil nasa atin ang kasulatan, dapat hindi tayo ignorante kung ano yung gusto at hindi gusto ng Diyos. So dapat well-informed tayo patungkol sa kalooban ng Diyos na ating pinaglilingkuran. I think alam naman ng mga Israelita nung sinaunang panahon kung ano yung gusto at hindi gusto ng Diyos. Kapagkat meron silang propeta ng pangalan na Moises at sinulat din ng Diyos ang kanyang mga kautusan at palagi itong pinapaalala ni Moises sa kanila. Nagkakaroon nga sila ng mga tinatawag na covenant renewal para ipaalala sa kanila kung ano yung mga ine-expect sa kanila ni Yahweh na nagpalaya sa kanila mula sa Egypt at ngayon ay dapat naglilingkod sa kanya ng buong katapatan. Pero ganun pa man, ewan ko, no? Itong mga sinaunang Israelita, talagang likas yatang matitigas ang kanilang mga ulo. At isa-isa pa nga dito yung kanilang mga ginagawang kasalanan na dapat alam nilang hindi nila ginagawa. Halimbawa, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikiapid. Di ba, nakiapid ang ilan at namatay bilang parusa 23,000 mula sa kanilang bilang. Pati po yung panunukso sa Diyos. Isa sa mga kasalanan ng mga sinaunang Israelita. Ano ibig sabihin ng panunukso sa Diyos? Alam mo yun, yung alam mo na kung ano yung ayaw ng Diyos, ginagawa mo pa rin. No? Parang tinutuya mo ang Diyos, tinutukso ang ginamit na salita dito, pati pagbubulong-bulungan. Ang pagbubulong-bulungan ay may kinalaman dun sa dissatisfaction ng mga Israelita sa kanilang kalagayan at sila ay nag-uusap, dapat hindi ganito ang pinagdadaanan natin. Nung nandun tayo sa Egypt, ay masagana tayo sa pagkain, nahihirapan tayo, marami tayong tubig, marami tayong pagkain, nakakakain tayong karne. Yan yung tinutukoy po na pagbubulong-bulungan dyan. Yung pagko-complain sa isa't isa. At ang sabi dyan ay marami din ang pinatay ng Diyos sa kanila. Ang point alam ng mga Israelita na hindi nila dapat ginagawa ito, pero ginawa pa rin nila. At ang kabayaran, pinarusahan sila ni Yahweh. Pero sinasabi ni Apostle Paul ngayon sa mga mananampalataya, wala tayong dahilan para maging ignorante. Bakit? Maging yung karanasan ng mga sinaunang Israelita ay sinulat na ng Diyos sa Biblia para alam natin, para mabasa natin. So ito po yung point natin dito. No? We have the examples
of ancient Israel in Scripture to warn us and keep us away from doing what God forbids. So wala tayong dahilan para sabihin, ay hindi ko alam na kasalanan pala yun. Ay hindi ko alam na ayaw pala ng Diyos to. Ay hindi ko alam na dapat pala iniiwasan ko yun. No? Ay hindi ko alam na nakakapinsala pala itong ginagawa ko para sa ibang tao. So dapat wala tayong ganyang mga klase ng pangangatwiran at kaisipan. Bakit? Sapagkat nasa atin ang Biblia at katungkulan nating alamin ang kung ano yung kalooban ng Diyos na ating pinaglilingkuran. So this is one of the issues that Paul was addressing in this particular passage na binasa natin kanina. And then pangalawa, not only yung tendency na gumawa sila ng kasalanan because of ignorance, the second thing is the tendency of the Corinthians, including all Christians, to do whatever they please while disregarding the conscience of others. Ito po isa sa mga ina-address niya doon sa sulat niya na ito sa 1 Corinthians chapter 10. Marami po sa mga mananampalataya sa Korinto, gumagawa sila ng maraming bagay sapagkat naniniwala sila na walang masama sa ginagawa nila. O kaya naman ay kalayaan nilang gawin yun. Kumbaga hindi na sila alipin ng tradisyon, hindi na sila alipin ng kautusan ng mga tao. Kaya kahit ano pwede na nilang gawin, pero hindi nila alam na pag ginagawa nila ito, bagamat para sa kanila, walang pinsala, yung iba ay napipinsala. Kumbaga ginagamit natin yung salitang natitisod sa kanila. So para sa kanila, okay lang ginagawa nila, pero dahil may mga tao sa paligid nila na maaring sabihin nating mas mahina ang pananampalataya kumpara sa kanila at hindi naiintindihan na yung kanilang ginagawa ay okay lang, nagkakasala. Bakit? Sapagkat para sa mga taong iyon, yung kanyang ginagawa, mali. Tingnan natin yung mga talata. Dito sa, medyo mahaba-haba po ito, no? 10 talata. 1 Corinthians 10 pa rin, verses 23 to 33. Kaya ako na lang magbabasa nito. Medyo mahaba ito. So sundan niyo po ako. 1 Corinthians 10, 23 to 33. Sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay matuwid. Ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Lahat ng mga bagay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakapagpatibay. Huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kainin ninyo na walang pagtatanong dahil sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Kung kayo aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumunta, ang anumang ihain sa inyo ay kainin ninyo na walang pagtatanong dahil sa budhi. Subalit kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inialay bilang handog, ay huwag ninyong kainin. Alang-alang sa taong nagsabi at dahilan sa budhi. Ang ibig ko sabihin ay ang budhi niya, hindi ang sa iyo. Sapagkat bakit ang aking kalayaan ay paiilalim sa pasya ng budhi ng iba? Kung ako'y nakikisalo na may pagpapasalamat, bakit ako'y tutuligsain ng dahil sa bagay na aking ipinagpapasalamat? Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa iglesia ng Diyos kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Okay, tingnan nyo dito, sinasabi ni Apostle Paul. Let us read between the lines. Yung pong mga mananampalataya sa Korinto, dahil marahil siguro sa kanilang malalim na rin ang pagkaintindi sa kasulatan, sa pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sa Ebanghelyo, mahusay marahil ang mga preachers nila sa kanilang iglesia. Siguro masasabi natin na umabot sila dun sa level na masasabi natin sila mature na sa kanilang pananampalataya. At para sa kanila, maraming mga bagay na dati ay pinaniniwalaan nilang mali, alam nila na ngayon na hindi na mali. Halimbawa, kung pupunta ka sa palengke, bibili ka ng karne,
Maaring sa likod ng kanilang isip, alam nila na yung mga karne na ito, bago umabot sa palengke, ginawa munang handog sa templo para sa mga Diyos-Diyosan. Siyempre, pagkatapos nilang ihandog, hindi naman nila itatapon na lang yon, hindi naman nila kakainin. So, para mapakinabangan pa marahil, ibebenta ngayon nila sa palengke. So, siyempre, kung Kristiyano ka, bibili ka sa palengke, sabi niya po sa Pablo, huwag mo nang tanong kung saan galing yung karne. Basta bilhin mo. Kung gusto mong kainin, kainin mo. Marami naniniwala, okay lang yon. O kaya naman, pag inimbitahan ka sa isang tahanan, tapos may inihanda sa'yo, huwag mo na itatanong kung ito bang karne na to, hinandog nyo muna sa Diyos-Diyosan ninyo bago nyo ipakain sa akin. Huwag nyo natatanong na ganun. No? Pero, here is the underlying principle. Bagamat maraming mga mananampalataya para sa kanila, wala nang problema yon. Kumain ka ng karne na bibili mo sa palengke, kumain ka na nga namang ipakain sa'yo. Sabi pa nga nung isa, basta nagpapasalamat ako sa Panginoon, walang problema. Pero, anong sabi dito? Kung may magsasabi sa iyo na yung kinakain mong karne na binili mo sa palengke ay inihandog sa templo ng Diyos-Diyosan, o kaya yung karne na kakainin mo doon sa hapagkainan ay hinandog muna sa Diyos-Diyosan, ano daw ang dapat natin gawin? Sabi ni Apostol Pablo, kakainin pa rin ba natin? Ha? Hindi. Hindi mo kakainin. Bakit? Sapagkat iiwasan mo na matisod yung kapatid na nagsabi sa iyo na madumi yung karne na yan. Nakukuha niyo po yung prinsipyo dito. Ito yung sinasabi natin na isa sa mga ina-address ni Apostle Paul, yung tendency nila na gawin nila kung ano yung alam na nilang okay, walang problema, pero hindi nila pansin na may mga tao na inoobserbahan sila at nakikita na yung ginagawa nila mali. At dahil mali yung ginagawa nila, natitisod ngayon yung iba. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag daw natin gagawin yun. Binigyan niya ngayon kanyang sariling example. Sabi niya, kahit ako mismo, ginagawa ko na hindi maging katitisuran sa iba, sa Hudyo, sa Hintil, sa Iglesia ng Diyos. Bakit? Kasi ang gusto ko hindi mabigyan ng lugod yung sarili ko, kundi maisip yung kapakanan ng tao at makapagdala ng mga kaluluwa kay Kristo. Take note. Tandaan natin, hindi lang po tayo nabubuhay mag-isa sa mundong ito. Okay? Tayo po ay bahagi ng isang iglesia. Bahagi po tayo ng isang community. So tandaan ninyo, lahat ng ginagawa ninyo, hindi nyo pwedeng sabihin, kayo lang ang pwedeng mananagot sa Panginoon. Hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong pakialam kung ano yung sabihin ng ibang tao, basta yung konsensya ko malinis. Hindi. Dahil kasama tayo sa isang community, kasama tayo sa isang pamilya, ang isipin natin hindi yung sarili natin, kundi yung kapakanan ng iba. Ito kayang gagawin ko pagka nakita ng iba, maiintindihan kaya nila o matitisod sila? Kung matitisod sila, anong sabi ni Apostle Paul? Huwag mong gawin. Kaya ang point natin dito, though some matters are indifferent in Scripture, we still consider the conscience of others and avoid offending them. Ulitin natin, kung para sa'yo, walang problema, okay, malinis ang conscience mo, wala kang ginagawang mali. Pero kung merong ibang tao na ma-offend, iwasan mong gawin yon. Pigilan mo yung sarili mo. Tiisin mo. Huwag mong gawin. Yan ang utos ng Biblia. Hindi po utos ng tao yan. Utos po ng Biblia sa atin. So that's the second issue na ina-address ni Apostle Paul. Lahat po ito connected sa Lord's Supper. Papakita ko sa inyo mamaya. Then the third one is the tendency of the Corinthians, including all Christians, to participate in pagan activities yet thinking it is not idolatry. So ito po yung isa sa mga issue na ina-address ni Apostle Paul sa Corinth, nung sinulat niya itong 1 Corinthians 13. May mga mananampalataya sa Corinto, sumasama sa mga activities ng mga pagans. Para sa kanila, wala namang problema kasi hindi naman ako apektado. Ano ba yung Diyos-Diyosan? Wala naman yan. Bato lang yan. Inanyuhang kahoy lang yan. Kilala ko naman kung sino yung totoong Diyos. So okay lang na sumama ako sa parada. No, okay lang na sumama ako sa pista. Pero ang sabi ni Apostle Paul, hindi nyo ba alam
na pagka kayo nagpa-participate sa mga gawain na ginagawa ng mga pagano para sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ay nakikiisa din kayo sa gawain ng Diyos-Diyosan o para sa Diyos-Diyosan. Basahin natin. 1 Corinthians 10:14-22. Ito po yung nasa gitnang bahagi. Di ba? Binasa natin yung nasa dulo. Ito yung nasa gitna. 1 Corinthians 10:14-22. Babasahin ko na lamang po. No? Sundin nyo sa inyong mga Biblia. Kaya, mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Ito na. In-address na ni Apostle Paul yung real issue na connected sa Lord's Supper na kinukomit na maraming mananampalataya sa church sa Corinth without even knowing it. At yun yung nagpa-participate sila sa mga gawain na para sa mga pagano at sa mga Diyos-Diyosan, tapos sumasama sila sa mga gawain para sa Panginoon tulad ng Lord's Supper. Yung sinasabi ni Apostle Paul dito, hindi mo dapat pakisamahan ang anumang kontra o laban sa kalooban at kagustuhan ng iyong Diyos. Verse 15, ako'y nagsasalita sa mga tulad sa marurunong, timbangin ninyo para sa inyong sarili ang sinasabi ko, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala. Hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tingnan ninyo, ang bayang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay kabahagi sa dambana? Ano kung gayon ang aking sinasabi? Na ang handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inahandog sa mga demonyo. Tingnan niyo, bigat ng sinabi ni Apostle Paul. Ang mga inahandog ng mga pagano ay kanilang inahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo maging kasama ng mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng mga demonyo. Kayo hindi maaring makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo. O atin bang papanibuguin ang Panginoon? Tayo ba'y higit na malakas kaysa Kanya? So, tingnan nyo. Ito na, pinasok na ni Apostle Paul yung heart of his argument. Na ito mga ginagawa ng mga Christians, hindi naman siguro lahat ng Christians sa Corinth, pero may mga Christians sa Corinth, ginagawa nila ito. Nagpa-participate sila sa mga activities, even yung eating and drinking na may kinalaman sa mga Diyos-Diyosan. And they also participate sa eating and drinking sa Lord's Supper pagdating ng Lord's Day. Okay, bibigyan ko kayo ng context. Sa atin, once a month yung ating celebration ng Lord's Supper. Pero pag pinag-aralan mo sa 1 Corinthians, lalo 1 Corinthians 11, it appears na itong iglesia sa Corinth, ang kanilang celebration ng Lord's Supper, every Lord's Day. Every Lord's Day. So kada Sunday, meron silang Lord's Supper. Kaya magkakaroon ng significance yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 10:14-22. Siguro yung mga pista na ito, pagkain, pag-inom para sa mga Diyos-Diyosan, ay regular activity ng mga pagano sa Corinto. At marami sa kanila, okay lang yun. Wala naman sigurong problema. Diba? Hindi naman porket kumakain ako, umiinom ako at sumasama ako sa parada o pista nila, sumasamba ako sa kanilang Diyos-Diyosan. Basta pagdating ng Sunday, kasama ako sa participation ng celebration ng Lord's Supper. Anong sabi ni Apostle Paul? Hindi dapat. Sapagkat hindi pwedeng ikikumakain sa mesa ng mga demonyo tapos kakain ka sa mesa ng Panginoon. Hindi pwede. Kailangan ka lang kumain sa iisang mesa ng iisang Panginoon. At yun ang Panginoon na nagligtas sa iyo, ang Panginoong Hesukristo. So ang point natin dito, we are free to do whatever and eat whichever, yet we are to remember not to provoke God's anger by serving other gods besides Him. So hindi po walang ibig sabihin o walang epekto sa atin ang pagpa-participate sa pista ng mga pagano, pagkain ng mga pagano, pag-inom ng mga inumin ng mga pagano na inihandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan, may epekto sa atin yun. Sapagkat ginagawa nila yun hindi para sa ating Panginoon, kundi ginagawa nila yun para sa demonyo.
At tayo bilang mga mananampalataya, dapat wala tayong participation doon. Alam niyo, dito rin hinugot ni Apostol Pablo yung utos niya na hindi dapat makipamatok ang mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Sapagkat walang compatibility. Magkaiba yung nature. Hindi pwede ang anak ng Diyos ay magkaroon ng relasyon sa hindi anak ng Diyos. Ganon din yung principle dito. Hindi pwedeng sumasama ka sa Lord's Supper every Sunday, tapos makikipag-participate ka sa mga gawain ng mga pagano. Hindi pwede. Kailangan maging loyal ka, maging faithful ka sa Panginoon mo. So, the same principle, makikita mo, consistent si Apostle Paul sa kanyang mga argumento. Okay, background lang yan. Pinakita ko lang sa inyo yung reason ni Apostle Paul kung bakit niya isinulat yung 1 Corinthians 10:16. At ang isa sa mga malalalim na dahilan niyan, sapagkat ang 1 Corinthians 10:16 talks about the Lord's Supper as fellowship. Yun po yung susunod na mahalagang paksa. The Lord's Supper as fellowship, o yung sa Greek tinatawag na koinonia. Hindi ko alam kung narinig niyo yung salitang koinonia. Maraming ibig sabihin yung salitang koinonia, pero ang isa sa mga basic meaning nito, fellowship, participation, communion. Note, Paul has put 1 Corinthians 10:16 in the middle of his discussion related to the foolishness of ancient Israel and her idolatry. In other words, eating food and drinking wine offered to idols is foolishness and idolatrous. Ulitin natin, para sa mga mananampalataya sa Corinto at doon sa mga ancient Israels na kinote ni Apostle Paul, walang problema doon. Pagkain lang naman yun. Alak lang naman yun. Diba yung mga Diyos-Diyosan na yan? Wala namang buhay yan. Pero nang sabi ni Apostle Paul, yan ay kahangalan at anumang pakikisa sa mga gawain ng mga pagano ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dapat wala tayong kinalaman doon. So gusto ko mag-share sa inyo ng implication dito. Christians must not participate in any pagan activity involving food and drink, for we can only participate in the Lord's Supper. Ulitin natin. Dahil tayo mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, tayo po iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang ating Master, siya ang ating Lord. Dapat, sa Kanya lang tayo makikipag-fellowship. Sa Kanya lang tayo magkakaroon ng communion. Hindi tayo dapat nagkakaroon ng communion or fellowship sa mga demonyo o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay, pwede natin sila maging kaibigan, kakilala, katransak sa business, teacher, maaaring kaklase sa school. Okay, walang problema doon. Pero pagka maapektuhan na yung ating pong patotoo bilang mananampalataya, dapat merong malinaw na pagkakahiwalay sa atin. Na siya hindi mananampalataya at tayo mananampalataya. Dapat may malinaw na, alam mo yan, distinction. Dapat malinaw sa iyo at dapat malinaw din sa kanila. Kasi may kinalaman niya sa ating pangangaral ng gospel sa kanila. Pagka hindi nila nakikita yung difference, wala namang pagkakaiba sa atin. Yung ginagawa ko, ginagawa mo rin. Yung kinakain ko, kinakain mo rin. Yung iniinom ko, iniinom mo rin. So, anong difference? Saan mo ako hinihikayat? Nakita niya? Kaya dapat malinaw sa kanila na tayo ay mananampalataya ni Jesus. At pag nag-share tayo ng gospel sa kanila, alam nila kung saan natin sila hinihikayat. Sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Kaya mahalaga po itong paksa na ito. Hindi lang siya sa Lord's Supper. Kaya may kinalaman din yan sa ating personal testimony bilang mga Christians. Kaya po hindi madaling maging Christian. Kaya ulitin ko, hindi po madaling maging Christian. Dapat alam ng mga tao na tayo Christian, alam nila na meron tayong pananampalataya at hinihikayat natin sila doon sa tamang pananampalataya na yun. Itinuturo sa atin ng Biblia. So under this, gusto kong mag-share sa inyo ng ilang mga points, at least 4. Number 1, those who eat food and drink
wine offered to idols participate in the pagan altar. So bakit sinasabi ni Apostle Paul na hindi tayo dapat nagpa-participate o nakikipag-fellowship sa kanila? Kasi pag, halimbawa, fiesta, sa mga Pilipino may fiesta tayo, di ba? Bakit may fiesta? Po? Di ba ang fiesta ay pagdiriwang para sa mga santo, patron? Di ba kasama sa fiesta, pagkain, inuman, sayawan, contest, singing contest, dance contest, so on and so forth. Anong ginagawa ng mga mananampalataya? Nandun din sila sa dance contest. Hindi lang sila nanonood. Participant pa sila sa dance contest, sa singing contest, pero bakit mayroong ganong klase ng contest? Dahil piyesta. Pag tayo daw po yung nagpa-participate at nakikipag-fellowship sa mga pagano, pag pinag-usapan natin ng pagano, sila yung mga walang tamang pagkakilala sa Diyos ng Biblia. Sila yung mga walang pagkakilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sila yung tinutukoy nating pagano, malayo kay Kristo, walang kaugnayan sa Diyos. Tapos nakikipag-fellowship tayo sa kanila. Ano sabi ni Apostle Paul? Hindi dapat, sapagkat every time we participate with their activities, we participate in the pagan altar. So meron silang dambana eh. No? Kaya nila ginagawa yan, inaalay nila sa kanilang Diyos-Diyosan. 1 Corinthians 10:18, anong sabi dyan? Tingnan ninyo ang bayang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay kabahagi sa dambana? Sinasabi ni Apostle Paul, yung ginawa ng mga ancient Israelites noon, ay hindi paghahain sa dambana ni Yahweh, kundi paghahain sa dambana ng kanilang Diyos-Diyosan. Kaya nagalit si Yahweh sa kanila. Nagpa-participate sila, ang sasaya nila, di ba? Naglalasing sila, umiinom sila, nagpapakabusog sila. At kasama doon yung nagkakaroon ng immorality. Di ba? Hindi naman mag-asawa, nagkakaroon ng sexual relationship during the fiesta ng mga Israelita. Kaya nagagalit si Yahweh sa kanila. Hindi naman kayo naghahandog sa dambana ko. Naghahandog kayo sa dambana ng demonyo. Point natin dito, to eat the food that had been offered in sacrifice to idols was to participate in the cultic act of the sacrificing to idols. Halimbawa, binigyan ka ng pagkain, fiesta, pansit. Uy, sarap ng pansit. Ay, ito po, pansit po. Uy, bakit kayo may pansit? Fiesta kasi ngayon. Hindi naman kayo pumunta sa bahay, so dinalan ko na lang kayo ng pansit. Anong gagawin mo ngayon? Kakainin mo yung pansit? Pansit, paborito ko yung pansit. Pampahaba ng buhay. Malinaw na sinasabi dito, hindi dapat. Lalo't kung may mga papansin sa inyo, galing sa pesta yan, ba't mo kakainin? Dapat hindi mo nakakainin yan. Kasi iniisip natin, may matitisod pa eh. Alam mo nang ang mali, tapos may nakakakita pa sa'yo nakakainin mo, matitisod sa ginagawa mo, di na doble pa yung kasalanan mo. Kita mo, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin, nabubuhay tayo para sa iba. Yan yung Christian discipleship, di ba? Denying oneself. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa atin, di ba? Kung gusto mo maging disciple, you must deny yourself, take up your cross daily, and be willing to die for me. Pangalawa, pagan sacrificial meals were definitely a form of idolatry. Yan, in example ko, yung mga pagkain na inihahain kapag ka piyesta. Nung bata pa ako, mas aktibo yung mga Pilipino pagdating sa observance ng fiesta. Later on, parang hindi na masyado. Pero may mga probinsya, may mga lugar na ganun pa rin. Mag-fiesta, maghahanda, papatay ng baboy yan, di ba? May mga banda yan, musiko kung tawagin. No?
Tapos may mga palaro sa mga bata, may mga banderitas, and so on and so forth. Pagka nakita mo na may banderitas yung buong kalye, alam mo may piyesta. Pero may mga ibang lugar na hindi na sila masyadong observant ng kanilang mga piyesta. Pero dapat hindi maalis sa isip natin na any food sacrificed to their idols, food sacrificed in the form of idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano sabi dito? 1 Corinthians 10:19-20. Ano kung gayon ang aking sinasabi na ang handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan na may kabuluhan? Hindi. Sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos, at di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Ang point kasi dito, pagka kinain mo yung pagkain na yan, ininom mo yung inumin na yan, nag-participate ka sa activities na ito, para sa Diyos-Diyosan nila, you're having fellowship with them. Nakikiisa ka sa kanilang ginagawa. Kumbaga sinasabi mo sa mga tao, nakikibahagi ako sa inyong celebration. Ano bang point ng kanilang celebration? Para sambahin yung patron na ito. Para sambahin yung Diyos-Diyosan na ito. Para sambahin yung santo na ito. Di ba? So pagka nag-participate ka, o nag-organize ka pa ng activity, o naghanda ka pa, you are participating in idolatry. Sabi ni Paul dito, matindi. Inihahandog mo yan sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lang Diyos-Diyosan, sa mga demonyo. Bigat nun. Para kay Apostol Pablo, malinaw, black and white lang eh. Kung hindi para sa Diyos, para sa demonyo. At ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay gawain para sa demonyo. Nakita mo? At ang pagsamba sa totoong Diyos ay katapatan sa totoong Diyos ng Biblia. Black and white eh. Di ba? Dapat sa atin black and white din. Pagka mali, mali. Pagka tama, tama. Sino nagsasabi nun? Hindi tayo, hindi yung pastor. Hindi yung tradisyon. Ang nagsasabi nun, Biblia eh. Salita mismo ng Diyos eh. So point natin dito, participating in pagan sacrificial meals opens one up to the influence of demons. This sharing involves some sort of contact with demons and is thus a form of idolatry. So hindi natin napapansin yun. Pero ganun pala kalalim yung ibig sabihin nun. Ito yung epekto sa atin. Pag pala tayo sumama sa mga gawain para sa mga pagano at Diyos-Diyosa nila, binubuksan natin yung sarili natin sa impluensya ng mga demonyo. Siguro, ang isa sa mga epekto niyan, nagiging unfaithful ka sa Diyos mo eh. Tapos natitisod yung iba sa iyong ginagawa. Marami pa. We are opening up ourselves to the influence of demons and we are having some sort of contact with them. Ang mga demonyo po ay manloloko, manlilin lang yan eh. So dapat tayo mas maliwanag at mas alam natin kung anong tama sapagkat nagbabasa tayo ng Biblia. Ang katotohanan ng Biblia ang nagbubukas sa mata natin para hindi tayo malinlang ng demonyo. So pag tayo nagpa-participate sa mga gawain ng mga pagano, we are allowing ourselves to be deceived. And we are offending God. We are offending God. So dapat iwasan natin yan. Kung nais natin ng tamang participation, ng tamang fellowship sa Lord's Supper. Hintayin mo yung dumating yung Sunday kasi doon makakasama mo yung mga mananampalataya ng Panginoon at magkakasalo-salo kayo sa pagkain at sa pag-inom sa iisang mesa at ito yun ay mesa ng Panginoon. Kaya nga the Lord's table or the Lord's Supper ang tawag natin. At doon tayo dapat nagpa-participate, hindi sa ginagawa ng mga pagano. Pangatlo, in the Lord's Supper, we participate with the living and exalted Lord of Glory who is Jesus Christ. O kaya napakabigat para kay Apostol Pablo nito. Pag tayo ay Christian, hindi tayo nagpa-participate sa mga gawain ng mga pagano. Dapat doon tayo magpa-participate sa gawain ng mga mananampalataya na sumasamba sa buhay at maluwalhating Panginoon na si Jesucristo. Kaya pag ang Lord's Day, sabi ko, di ba,
Dito sa pag-aaral natin, pag-uusapan natin yung kano nga ba dapat kadalas ang Lord's Supper. Sa pag-aaral ko ng Biblia, dito sa 1 Corinthians lamang, basahin niyo 1 Corinthians 11, makikita nyo na si Apostle Paul sa kanyang pagsasalita, tila sinasabi niya na tuwing kayo'y magtitipon, ganito ginagawa nyo. So ibig sabihin, every Sunday, naglo-Lord Supper sila. At dito, pinatitibay ng Lord's Supper yung fellowship natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya dapat wala tayong time para mag-participate sa gawain ng mga pagano because we have every Sunday para mag-participate sa hapag ng Panginoon. Nakita niyo yung connection. So dapat, hindi tayo absent ng Lord's Day. Bakit? Sapagkat tinuturo ng Biblia, every Lord's Day, we participate in the table of the Lord. Kaya yung Lord's Supper, ang celebration ng Lord's Supper, every Sunday. Kasi every Sunday, we should be present. Wala tayong time para sa mga gawain ng mga pagano because every Sunday, we participate in the Lord's Supper. At kung ikay mananampalataya, dapat dun ka sa Lord's Supper. Hindi ka kasama dun sa gawain ng mga pagano. Nakuha niyo? Ano sabi sa 1 Corinthians 10:16 ulit, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Tingnan nyo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? So yung tinapay, yung iniinom natin every time na naglo-Lord's Supper, pakikibahagi sa katawan ni Kristo. Ano ibig sabihin nun? Point dito, every time we participate in the Lord's Supper, grace procured by what Christ did for us becomes ours through the Lord's Supper. Ibig sabihin, every time na naglo-Lord's Supper, meron tinatanggap tayong biyaya. Kaya ang title natin dito, The Lord's Supper as a Means of Grace. Meron tayong tinatanggap na biyaya. At anong biyaya yun? Yung biyaya, ang totoo, lahat ng biyaya na galing kay Kristo, na resulta ng kanyang ginawa mula nang siya ay pinanganak, nabuhay, namatay sa krus, muling nabuhay at pumanik sa langit. Lahat ng benepisyo ng kanyang ginawa, nagiging atin. Pag tayo po yung nagpa-participate sa Lord's Supper, ganun kabigat yung Lord's Supper, mga kapatid. Kaya dapat mahalaga sa atin yung Lord's Supper. Bakit? Kapag ito yung isa sa mga panahon na nakikinabang tayo sa lahat ng ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So may nangyayari every time na may Lord's Supper. Hindi lang po ito activity na, okay, kakain ako ng tinapay, iinom ako ng saro. Hindi. O may sinabi yung pastor, pakikinggan ko. Hindi. May nangyayari sa atin. Sa pananampalataya natin. Sa kaluluwa natin. Pag tayo'y kasama sa banal na hapunan, at ano yun? Totoo tayong kumakain, totoo tayong umiinom ng lahat ng benepisyo ni Jesucristo. Lahat ng ginawa niya. Naging atin. Para sa atin. Sabi nga ng author nitong aklat na sinusundan natin sa ating discussion, si Richard Barcelos, The Lord's Supper as a Means of Grace, ang sabi niya, the point being made from this text is that bread and wine are signs which signify present participation or present communion in the present benefits procured by Christ's body and blood. The Lord's Supper is a means of grace. Ano ibig sabihin ng means of grace? Tinatanggap natin yung lahat ng ginawa ni Kristo sa nakaraan para sa atin sa kasalukuyan. Ulitin ko ha, tinatanggap natin lahat ng ginawa ni Kristo, tinapos ni Kristo sa nakaraan para sa ating pangangailangan sa kasalukuyan. Lahat. Isipin nyo ng lahat ng kailangan mo bilang Christian. Lahat ng kailangan natin bilang Christian, tinutustusan ni Jesus. At ang isa sa mga paraan kaya na tinatanggap natin lahat ng pagtustos ni Jesus ng kailangan natin, mga biyayang kailangan natin, sa banal na hapunan. And then lastly, our participation or koinonia of the blood and body of Christ means spiritual nourishment is brought to our souls.
So kumakain tayo. Kaya totoong kinakain natin yung katawan ni Kristo, kinakain natin yung dugo ni Kristo, iniinom natin yung dugo ni Kristo, pero hindi yung literal na katawan at dugo. But we are being nourished spiritually. Spiritually. Kaya dapat ang Christian excited siya, Lord's Supper. Panibagong pagkakataon para palakasin ako ng Panginoon dahil sa lahat ng kanyang ginawa. Pananahon na naman para tayo ay patibayin ng Panginoon sa ating pananampalataya. Dahil hindi lang, kaya sa Lord's Supper, lahat na nandyan. Ang Panginoon ay pinanganak, ang Panginoon ay nabuhay ng walang kasalanan, ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay para sa mga makasalanan, siya'y namatay, muling nabuhay, nagpakita sa mga alagad, pumanik sa langit, ngayon ay nakaluklok sa trono sa kanan ng Diyos. Lahat yan kasama sa Lord's Supper. Lahat yun. Kasi iba pagka naglo-Lord's Supper, yung kamatayan lang ni Jesus yung inaalala. Hindi, lahat. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagpanik sa langit, lahat yon included sa Lord's Supper. At lahat yon nagbe-benefit tayo, yung kaluluwa natin. Sobrang dami po para isa-isayin natin eh. Diba? Halimbawa, yung sinabi ng sumulat sa Hebreo na ang Panginoon natin ay sympathizer natin. Bakit? Sapagkat siya tinukso rin na katulad natin. Pero, hindi siya nagkasala. Kaya pwede tayo humingi sa kanya ng tulong para maiwasan natin yung kasalanan. Di ba benepisyo din yan? Naaalala mo rin yan. Kasama yan sa mga pinapaalala sa iyo ng banal na hapunan ng Panginoon, nagkatawang tao. Tinukso siya pero hindi siya nagkasala. Marami pa eh. Kung isa-isahin ko, wala. Ubusin natin yung oras natin. Pero ang point, I hope naintindihan ninyo na pag tayo po yung nagpa-participate, there's something that happens in this fellowship na nagiging kalakasan natin. At ano yun? Yung lahat ng tungkol kay Kristo. Nararanasan at napapakinabangan natin every time we participate in the Lord's Supper. Hindi mo lang naaalala, talagang tinatanggap ng pananampalataya mo. Kaya dapat yung Lord's Supper, may epekto sa iyo na gano'n na pagkatapos ng Lord's Supper, malakas ang pananampalataya mo. Hindi yung pagkatapos ng Lord's Supper para wala naman nangyari. Lalo pa yata ako ng hina. E pagka gano'n ang epekto sa iyo, hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ibig sabihin ng Lord's Supper at bakit ka naglo-Lord's Supper. Sabi nga ni Benjamin Keach. Si Benjamin Keach po isa sa mga signatories ng 1689 London Baptist Confession of Faith. Ibig sabihin, isa siya doon sa mga pastor na kasama doon sa bumuo ng confession na ito. Sabi niya, there is a mystical conveyance or communication of all Christ's blessed merits to our souls through faith, held forth hereby and in a glorious manner received in the right participation of the Lord's Supper. Take note of the phrase, in a glorious manner received in the right participation of the Lord's Supper. So hindi lang pala dahil Lord's Supper, nandiyan ako, nakaupo ako, tatanggap ako ng tinapay, inom ako ng wine. Okay na, hindi. There is a right participation. Kaya sa Lord's Supper, dapat handa tayo, buo nating pagkatao, kaluluwa natin, katawan natin, para sa pagtanggap ng mga biyaya galing sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na hapunan. Dapat may paghahanda. Dapat alam mo kung anong ginagawa mo pag naglo-Lord's Supper. Hindi pupungas-pungas ka na ganyan, no? Ito na pala yung tinapay. Tapos pupungas-pungas ka na naman. Ito na pala yung wine. Hindi, dapat in tune ka. Alam mo yun, yung dapat alam mo yung ginagawa mo. May benepisyo kang tinatanggap, may pakinabang ka. Yung pananampalataya mo dapat tumitibay kasi kumakain ka ng lahat ng benepisyo na galing kay Jesus sa langit na dinadala sa atin sa lupa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung sinasabi ditong mystical conveyance or communication of all Christ's blessed benefits through our souls or to our souls. Ang point lang, there is something that happens, no?
And we can only participate in the table of our Lord where He feeds us by faith with His own benefits. So that's the point. So we can only participate in the Lord. Wala tayong dapat samahan ng iba. Wala tayo dapat ibang gawin na laban sa kagustuhan ng ating Diyos. Kung ano yung gusto ng Panginoon, yun ang gagawin natin. At kasama doon, dapat nagpa-participate tayo sa Lord's Supper. Kapagkat pinapakain tayo, ang ating pananampalataya, pinapatibay ng lahat ng benepisyo na ginawa ng ating Panginoon. So dapat mas malalim, no? Hindi lang yung understanding, but the experience of the Lord's Supper. So mamaya may Lord's Supper tayo. I hope with all of these truths na pinag-aralan natin, magkakaroon tayo ng panibagong pagkaintindi sa banal na hapunan. At dapat seryoso tayo, handa tayo, nagpapasakop tayo, nakikinabang tayo. Okay? May tanong po ba kayo? So, let's stop this lesson here for now. Tutuloy po natin yan. Marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa Lord's Supper sa mga susunod na Bible class. Questions po? Comment? Sige po. Bali, Chinese po kasi yung mga kamag-anak ko. Pag po may birthday na lolo, lola, yung pinapupunta po nila kami, tapos maghahain po ng, yun nga, yung sa tapos pinapakain po sa amin. Then, nung naging Christian na nga din po ako, lagi po kami iniimbitahan doon, hindi na po talaga ako napunta. Tapos ang gagawin naman ng tita ko, magdadala siya ng, yung inihain sa, yung mga mansanas, mga ganun. Siyempre, bilang as a Christian, natutunan mo na nakasalanan sa Diyos yun. Yung hindi po niya alam na hindi po namin kinakain, pinapakain po namin sa aso, yung mga ganun. Parang nagagalit nga po sila sa akin mga kamag-anak, parang nalaman nila na as a Christian, galit na talaga sila sa amin kung ano na po sinasabi. Ayun, pinanindigan ko po bilang Christian, di bali na po silang magalit, huwag na ako makipag-participate po doon. Kaya hanggang ngayon po, galit po sila sa amin. Okay. Medyo sensitibo yung example na yun, ano? Paano ba natin i-address yan? I think yung principle, underlying principle is, dapat applicable po ito, hindi lang para sa mga Christian, dapat pwede rin nating apply sa mga hindi Christian. Ano yung principle? Kung meron man tayong gagawin, dapat gagawin natin ito hindi para makasakit ng damdamin ng iba, o kaya ay makapag-create ng maling impression sa iba patungkol sa ating pananampalataya. Ngayon, tama po na hindi tayo mag-participate. Okay, tama po yun. Tama na hindi tayo kumain ng pagkain na hinahandog nila sa kanilang namatay na mahal sa buhay. It's actually a form of worship sa kanilang ancestors. Sa Chinese tradition, so ginagawa nila ito, hindi lang naalala yung patay, kundi they are paying homage to the dead. Kasi iniisip nila na may impluensya pa rin yung mga patay sa kanila, tinutulungan pa rin sila, maaring bigyan sila ng blessing, o hindi blessing pagka hindi sila sumusunod sa tradition, so on and so forth. So tama na hindi tayo mag-participate doon, sapagkat pagpa-participate yun sa gawain ng mga demonyo, para sa mga demonyo. Tamang hindi natin kainin yung food. But then again, I think, kung hindi tayo gumagawa ng anumang bagay para hindi matisod yung mga mananampalataya, dapat hindi rin tayo gumagawa ng anumang bagay para i-push natin palayo sa pananampalataya yung mga hindi mananampalataya. Nakukuha niyo po ibig sabihin. In other words, okay lang na hindi, magpapadala sila ng pagkain pero naniniwala ang budhi mo, ang conscience mo na hindi mo dapat kainin. Dapat we should not make or create an impression to them na binabaliwala natin yung kanilang acts of kindness, no, sa kanilang kaisipan. Kasi ma-offend sila. So pwede naman natin hindi kainin, pero wag nating ipaalam na pinapakain natin sa aso. Hindi mo pakain, lagay mo sa rep. Siguro pag matagal na, tsaka mo na lang siya i-dispose. In such a way na hindi nila malalaman. Kasi ganun din yung epekto pag may ginawa tayo, tapos nalaman ng hindi mananampalataya, tapos alam nila kasalanan yun, di ba ma-offend sila?
So the same goes with non-believers. Pag meron tayong ginawa tapos mali yun sa tingin nila, ma-offend din sila. So dapat pareho yun eh. Yung sinabi nga ni Apostol Pablo, ako ay nagiging, alam mo, maingat para sa mga Hudyo at para sa mga Hentil. Yung sinasabi ni Apostle Paul, nag-a-adjust siya sa lahat ng uri ng tao. Hindi lang sa Christian. Nag-a-adjust sa lahat ng uri ng tao kasi ang ibig niya ay madala sila sa pananampalataya. So siguro doon sa point na yon, medyo hindi tayo sumunod sa prinsipyo ng Biblia because dapat sa ginagawa natin ito, maintindihan nila, okay, yung pala yung tinuturo ng kanilang pananampalataya. Pero bagamat meron tayong hindi pagsang-ayon, meron tayong pagrespeto. Hindi naman po ibig sabihin nire-respeto natin sila, sinasabi natin tama yung ginagawa nila. Bakit ko sinasabi yan? Kasi yung pagrespeto sa kanila, maaring maging paraan para makita nila, okay, malinaw yung kanilang pananampalataya, sinusunod nila sa kanilang pananampalataya, naiintindihan ko. Kesa yung hanggang ngayon, hindi ka nila kakausapin, so papaano pa natin sila ma-evangelize? Well, lagi nating isipin. Towards the Christians, ang duty natin is to help them sa kanilang pananampalataya. Hindi sila matisod, tumibay sila, ma-edify. Towards the unbelievers, purpose natin to evangelize them. Okay, so principle ni Apostle Paul applicable for both sides. Nakuha niyo po? Sorry. Meron pa po kayong tanong? Yung sinasabi ko kanina, tama na mamiminsipyo tayo. Pero dapat sa pamiminsipyo natin, walang matitison. Kristiyano man o hindi. Kasi parehas tayo may purpose towards them. Yung isa to build them up their faith, yung isa to evangelize them. Dapat pareho nating naiingatan. Talaga mahirap. Pero dapat malino sa atin yung goal and purpose natin. Gusto kong i-glorify yung Panginoon ko at gusto kong magampanan yung tungkulin ko sa Christian at saka sa hindi Christian. Sa Christian, ma-encourage sila sa pananampalataya. Hindi sila matisod. Sa mga hindi mananampalataya, madala ko sila kay Kristo. Pananampalataya. Question? Sige po. Yung po ba isang namatay na, dapat po ba yan yung birthday niya? Kahit pang pamilya. Kung memory lang, to remind ourselves, wala namang masama. Kaya na, pero tayo sa buhay na hindi na natin kasama ngayon. Pero kung maglalagay pa tayo ng ibang activity na hindi na inutos ng Biblia, I think dapat mag-ingat na tayo. So, ang ating pong guide yung Bible. Sinabi ba ng Bible na gagawin natin ito? Okay lang ba ito? O ito bang ginagawa natin ay pattern sa mga tradisyon na kinagisna natin na may kinalaman sa gawain ng mga pagano? Bakit ba tayo naghahanda pag panahon na kaarawan ng patay? Saan ba hinugot yun ng ating tradisyon? Diba? Ako, hindi ko alam, hindi malinaw sa akin personally, kung saan hinugot yan, pero alam ko galing sa lumang tradisyon yan, na galing sa lumang pananampalataya. Ngayon, kung meron po tayong ginagawa na hango sa lumang pananampalataya at hindi sa pananampalataya na itinuturo ng Biblia, siguro dapat mag-ingat tayo. Lalo na kung merong mga kasama tayo sa church na naniniwalang hindi na dapat gawin yun. Yun, babalik ulit tayo dun sa pinag-aralan natin. Kung merong kamananampalataya na kasama sa bahay, sinasabi dapat din na natin ginagawa yan Isipin mo yun, yung kanyang konsensya.
Kung sinabi niya na hindi tama yan kasi hindi na tinuturo ng Biblia yan, tapos gagawin mo pa rin, maapektuhan yung kanyang pananampalataya. Magkakasala ka ngayon sa Panginoon. So para hindi tayo magkasala sa Panginoon, lalo't kung may pumansin, wag mo nang gawin. Yun ang sabi ng Biblia. Yun po yung sabi ng Biblia, hindi po sabi ni Pastor Proy ha. Di baka ako i-quote nyo eh. Quote nyo po ito, yung 1 Corinthians 10 na pinag-aralan natin ngayon. So very sensitive talaga ang Christian testimony. So lagi natin dapat iisipin, ito bang gagawin ko, sasabihin ko, wala bang magiging epekto ito sa ibang tao? Kasi hindi ka naman pwedeng gumawa ng ikaw lang nakakaalam eh. Kasi hindi ka naman nabubuhay sa kuweba. Alam mo yun, hindi ka naman nabubuhay sa isang liblib na bundok eh. Nabubuhay ka sa isang community at tayo po ay kasama sa community ng mga Christians. So isipin natin lagi ito bang gagawin ko, sasabihin ko, kikilos ko, baka may ma-open. Sabihin ng iba, masyado ka namang nag-freak out. Masyado ka namang lagi mo iniisip yung ibang tao. Ganun talaga ang turo ng Biblia, ganun ang discipleship. Lagi mo talagang iisipin ang ibang tao bago ang sarili mo. Yun ang sabi ng Panginoon, di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, kung gusto mo maging alagad, kalimutan mo ang sarili mo at unahin mo ang kapakanan ng ibang tao. Ganun po talaga ang Christianism ng Bible. We cannot do anything about it, but follow it, obey it, do it. At ito yung isa sa mga prinsipyo para ma-preserve natin yung ating Christianism. Okay? Question pa po? Wala na. Sige, pahinga muna tayo kasi hindi ko na marinig yung sarili ko sa ulan eh. Okay? Salamat po sa inyong pakikinig. Pahinga muna tayo para sa ating worship service.